Mabilis ang tibok ng puso ni Lisa habang nilalamon siya ng takot. Ginamit ng 70 anyos na babae ang huling lakas niya para takasan ang galit na hipopotamo, ngunit hindi siya nakaligtas dito. Habang kinagat siya ng malaking bibig nito, matinding sakit ang naramdaman niya bawat segundo habang dinudurog ang katawan niya. Mula sa pagkaladkad ng isang grupo ng mga hyena palabas ng tent at pagkain ng buhay hanggang sa pagdurog ng mga galit na elepante, ngayong araw ay tatalakayin natin ang 4 na pinakanakatatakot na pagkamatay sa wildlife safari. Pinapayuhan pa rin ang mga manonood na mag-ingat. Nobyembre 11, 2017. Masayang kumukuha ng litrato ng mga hayop tulad ng elepante at hipopotamo sa tabi ng ilog sa Livingstone, Zambia, sina Sabine Gassens, 57, at kaibigang si Wim van Grinsven. Mula Belgium, matagal nang iniwan ni Sabine ang malamig na taglamig sa Europa at 16 na taon nang naninirahan sa Afrika. Mahilig siya sa wildlife photography at nabibigay ng mga lugar gaya ng Livingstone at Zambia ang lahat ng kailangan niya para ituloy ang hilig araw-araw. Si Wim van Grinsven, 64 mula Netherlands, ay natpa siyang sumama sa kanya sa isang bakasyon. Malamang na ibinahagi ni Sabine ang kanyang mga kamanghamanghang karanasan na kinabibilangan ng pagmamasid sa iba't ibang uri ng wildlife, kabilang ang mga kilalang hayop tulad ng leon, leopardo, elepante at kalabaw. Ito ang nagtulak kay Van Grinsven na mag-book ng flight at bisitahin ng kaibigan para makita ang kagandahan ng mga hayop na ito. Pagdating niya, naglaan sila ng oras para magkumustahan at nagpasya na magtutungo sila sa Livingstone kung saan maaari silang bumisita sa pambansang parke. Nang umalis sila sa Maramba River Lodge noong Nobyembre 11 para tuklasin ang Mosi Otunya National Park, sabik silang makita ang kamanghamanghang ganda ng mga maringal na nilalang. Ngunit hindi nila alam, wala ni isa sa kanila ang makakauwi ng gabing iyon. Ang pambansang parke sa tabing ilog ng Maramba River ay paboritong tambayan ng mga antelope, hipopotamo at buwaya. Tahanan din ng elepanteng savanna ng Afrika ang Zambia na maaring tumimbang ng hanggang 15,000 libra at nakakatakbo ng 25 milya bawat oras. Matatagpuan ito sa rutang dinaraanan ng 12-12 ng dambuhalang elepante anumang sandali habang lumilipat sila sa mga ligtas na tirahan, naghahanap ng pagkain, tubig at kapareha. Ngunit maaari rin itong magdulot ng maling pakiramdam ng seguridad sa paligid ng mga hayop na kilala sa marahas na pag-atake kapag nababanta. Noong araw na yon, napansin ni Sabine ang ilang elepante at nagpasya siyang lumapit ng husto para makakuha ng perpektong kuha. Ngunit habang palapit ng palapit si Sabine sa malalaking hayop, isa sa mga elepante ay agad na nagalit sa kanyang presensya at agad siyang sinugod. Naramdaman ni Sabine ang panganib na kanyang kinasasadlakan kaya't iniwan niya ang kanyang kamera, tumalikod sa dambuhalang hayop at nagsimulang tumakbo upang iligtas ang sarili. Habang hingal siya at sumisigaw ng tulong, papalapit ng papalapit ang elepante hanggang nasa likuran na niya. Kasunod nito, naganap ang isang malupit at mabagsik na pag-atake habang inapakan ng dambuhalang hayop ang walang kalaban-labang babae, dinudurog ang kanyang mga buto gamit ang hindi masukat na lakas nito. Alam niyang delikado ang lagay ng kaibigan niya kaya agad na kumilos si Van Grinsven dahil sa matinding takot. Agad siyang tumakbo para tumulong, umaasang matatakot ang elepante, hindi alam na pati siya ay mararanasan ng galit ng hayop. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, si Van Grinsven ay naapakan din ng mailap na hayop. Pagdating ng awtoridad, natagpuang wala ng buhay ang dalawa sa lupa na may maraming malulubang sugat. Ang inaasahan sanang araw ng kasiyahan para sa magkaibigan ay biglang nauwi sa isang trahedya na sa kasamaang palad ay naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Pagkatapos ng insidente, agad nagbabala ang mga awtoridad ng Zambia at pinayuhan ang mga turista na panatilihin ang ligtas na distansya mula sa mga ligaw na hayop na gumagala sa mga pambansang park. Pinaalala ni Senior Wildlife Warden Luis Daca na dapat umiwas ang mga bumibisita sa Mosi Otunya National Park sa mga posibleng mapanganib na hayop tulad ng elepante. Dahil anumang sandali, maaaring biglang lumala ang sitwasyon. Pinagtatalunan pa rin kung ano ang ikinagulat ng elepante noon. May teorya na ang inang elepante ay inakala na banta si Sabine sa anak niya. Kilala ang mga babaeng elepante na sobrang protektibo at atake agad-agad kung sa tingin nila ay may banta sa kanilang mga anak kahit sino o ano pa man yon.
Kilala rin ang mga mamalyang ito sa pagkakaroon ng mahabang memorya, kaya may ilang nagsasabi na nagtatanim sila ng galit laban sa mga tao na nagiging dahilan para mas malamang silang umatake kapag nakakaramdam ng banta. Nag-imbestiga ang lokal na pulisa sa pagkamatay ng 2 turista at dinala ang kanilang bangkay sa Batoka Hospital Mortuary para sa pagsusuri. Bagamat nagtamo sila ng matitinding pinsala sa nakakatakot na pangyayari, mukhang malinaw na maling oras at lugar lang talaga para kina Sabine at Van Grinsven. Ang maagang pagkamatay nila ay paalala sa panganib ng wildlife tourism sa Africa. Ipinapakita rin ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang papel ng mga otoridad sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga turista, lalo na kapag napapalapit ang mga grupo sa mababangis na hayop. Habang nakita ni Sabine ang umatake, hindi na malaya ng bata ang panganib sa dilim hanggang huli na. Noong Hulyo 18, taong 2000, ang 11 taong gulang na Mark Garrett Shee at ang kanyang ina na si Molly Jacobs ay nagkakamping sa ilalim ng mga bituin sa Moremi Wildlife Reserve sa Botswana. Bilang isang bata na may matinding interes sa kalikasan at mga hayop, naisip ng kanyang ina na walang mas magandang lugar para dalhin ang kanyang mausisang isipan kundi ang mga kapatagan ng Afrika kung saan malayang gumagala ang iba't ibang uri ng hayop at milalang. Hindi niya alam na ang isang paglalakbay na ito ay magdudulot ng matinding pagbabago at mag-iwan sa kanya ng matinding lungkot at pagkawasak ng puso. Si Mark at ang kanyang ina ay nakatira sa Brooklynville, isang maliit na komunidad sa Baltimore County, Maryland. Mahilig siyang magmasid ng bituin, mangolekta ng bato at nang humaling sa maiilap na hayop. Habang hiwalay ang kanyang mga magulang, madalas siyang tumutuloy sa bahay ng ama kung saan si Mark ay may estante na nagpapakita ng kanyang mahahalagang kayamanan tulad ng ngipin ng balyena, pangil ng elepante at kuko ng oso. Kahit bata pa siya, napuntahan na niya ang maraming sikat na lugar gaya ng Mexico, Australia, American Southwest at Africa. Noong 1979 siya at ang kapatid niyang si Bradford Shee ay naranasan ang kagubatan ng Africa nang bumisita sila sa mga parke ng hayop at baryo. Ang maagang pagkakita niya sa ganda at iba-ibang hayop sa Africa ay malaki ang naging impluwensya sa kanya at lalo pang nagpatibay sa pagmamahal niya sa mga hayop. Sa sumunod na taon, Hulyo 2000, nagpasya ang kanyang ina na mag-book ng 25 araw na safari na magdadala sa kanila sa Zimbabwe at Botswana upang tuklasin ang lahat ng iniaalok ng Moremi Wildlife Reserve sa Botswana. Ang rehiyong ito ay kilala sa sari-saring hayop at naghahatid ng di malilimutang wildlife experience na kakaiba sa nakasanayan ni Mark sa Amerika. Upang tunay na maranasan at magkaroon ng mas malapit na koneksyon sa kalikasan, ang malaking grupo ay magkakamping sa kagubatan sa pagtatapos ng bawat araw. Noong Hulyo 18, ginabayan sila ng wildlife guide na si Matthew Montague papunta sa campsite nila para sa gabing iyon. Nagayos na ang grupo at nagsimulang magtayo ng kanilang mga tent, magluto ng pagkain gamit ang uling at magkwentuhan tungkol sa mga kamangha-manghang karanasan ng araw. Marami ang nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga kahangahangang hayop na nakita nilang gumagala sa kapatagan at ang iba naman ay nagkwento tungkol sa likas na ganda ng lugar na kanilang kinaroroonan. Sa isang bahagi ng gabi habang sila ay kumakain, marami sa grupo, kabilang sina Mart at ang kanyang ina, ang nakakita ng isang grupo ng mga hyena sa malayo. Kilalang mga scavenger at oportunistang mga ngaso, hindi sila mapili pagdating sa pagkain at nangangaso ng iba't ibang uri ng hayop kabilang ng tao kung kinakailangan. Pero sa kabila ng presensya nila sa malayo, hindi nag-alala ang grupo. Nang maglitawan ang mga bituin, marami ang nagdesisyong matulog na at bumalik sa kanilang tent. Dahil gusto niyang bigyan ng kalayaan ang kanyang anak, pinayagan ni Molly si Mark na matulog sa hiwalay na tent na mga 20 talampakan lang ang layo mula sa kanya. Dahil sa wildlife guide, marami sa grupo ang nakadama ng kaligtasan. Ngunit agad lumitaw ang di mahulaang kalikasan ng ilang sa Africa at binago ang biyaheng minsan lang mararanasan sa buhay na ito sa isang bangungot. Nanatiling malapit ang mga hyena sa kampo at nang humupa ang ingay at marami ang nakatulog, unti-unti silang lumapit sa kampo at tila si Mark ay naging target nila. Habang mahimbing na natutulog ang binatilyo, hinila siya ng grupo ng mababangis na hayop palabas ng tolda kaya siya nagising. Hinila nila siya ng kaunting distansya mula sa kampo at sinimulan siyang atakihin gamit ang kanilang matutulis na kuko at ngipin. Umalingaw-ngaw ang sigaw niyang tulong pabalik sa kampo, kaya agad kumilos ang malalapit na gabay.
Habang sila at iba pang nakakamping ay tumakbo sa sigaw sa dilim, pagdating kay Mark, huli na dahil sa mga sugat mula sa mabagsik na pag-atake na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad ditong sinabi sa ina niya na napaiyak at sumigaw para sa anak niya. Paano ito nangyari? Hindi ito maaring totoo. Bangungot na nagkatotoo para sa nagdadalamhating ina. Pero para sa wildlife guide, malayo pa siyang matapos sa kanyang trabaho. Si Montague ang binigyan ng tungkulin magbantay sa katawan ng bata dahil maraming mandaragit ang maaring maakit sa amoy sa gabi. Buti na lang at dumating agad ang backup kaya nailigtas siya at hindi nadagdag sa mga biktima ng malungkot na kwentong ito. Habang katabi ni Matthew, si Mark na abala sa pag-iisip sa maagang pagkamatay ng bata, malamang sinisinan niya ang sarili sa nangyari. Inupahan siyang protektahan at payuhan ang grupo sa kanilang pag-explore sa kagubatan, ngunit nayo'y pinoprotektahan na lang niya ang mga labi ng binatilyo. Kahit walang sumisi sa kanya sa trahedya, mahirap pa ring iwasan ang pagsisisi at pagkakonsensya sa ganitong malungkot na pangyayari. Matapos mamatay si Mark, ang kanyang inang nagdadalamhati ay gustong idemanda ang Global Travel Marketing. Pumirma siya ng waiver bago ang safari trip na nagsasabing hindi mananagot ang kumpanya sa anumang pinsala o pagkamatay. Sa mga sumunod na linggo, may isip natin ang mga gabing wala siyang tulog at mga kakilakilabot na kaisip ang gumugulo sa isip ng ina. Paulit-ulit sa isip niya, baka naisip niyang paano kung mas maaga niyang narinig ang sigaw ni Mark. Paano kung magsama sila sa iisang tent? Maliligtas kaya ang anak niya? Sa huli, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang batang mapagsapalarang anak ay wala na. Ang kwento ni Mark Garitiche ay paalala ng panganib sa pakikisalamuha sa mababangis na hayop sa Afrika at iba pang lugar. Di tulad ni Mark, napilitan si Lisa Manders na titigan ang mabangis na hayop habang sumugot ito sa kanya. Nagsimula ang kwento noong Hunyo 5, 2024 nang si Lisa Manders, 70 taong gulang at ang kanyang asawang si Craig ay nag-hiking sa magandang bahagi ng Lower Zambezi National Park. Tubong New Jersey, nagplano ang masayang mag-asawa ng biyahe sa Afrika para sa espesyal na anibersaryo ng kasal. Ngunit hindi nila inakala kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pangyayaring ito sa kanilang buhay. Si Lisa Manders, sabik at masaya, ay nag-book ng once-in-a-lifetime trip sa American-based tour company na African Portfolio. Nakatagda silang sumabak sa isang 10 araw na safari na nangangakong magbibigay sa kanila ng kakaibang karanasan kung saan ang kumpanya ang nag-ayos ng iba't ibang bahagi ng biyahe kabilang na ang kanilang pananatili sa Chiawa Lodge sa Zambia. Ang unang 4 na araw ay mahiwaga at namangha ang mag-asawa sa ganda ng Zambia. Tulad ng ipinangako sa patalastas, ginugol nila ang kanilang mga araw sa paglalakbay para makita ang mga hayop sa kagubatan, pagmamasid sa mga likas na hayop at pagsasawsaw sa lokal na kultura tuwing nagpapahinga sila sa kanilang lodge. Ngunit sa ika-5 araw ng hindi malilimutang pakikipagsapalaran na ito, isang kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kanila. Noong umaga ng ika-5, sumama sila sa grupo para maglakad sa ilang sa Lower Zambezi National Park. Habang ang bughaw na langit ay walang katapusang nakaabot sa itaas ng kanilang mga ulo, sa harap nila ay nakalatag ang isang hindi pa nagagalaw na kagubatan na puno ng buhay. Habang naglalakad, nakita ng grupo ang bahagyang nakalubog na hipopotamo na naliligo sa tubig. Kumuha sila ng larawan mula sa malayo at nag-usap tungkol sa paghanga nila sa pambihirang hayop sa ilang. Hinimok ng mga tour guide ang mga nanonood na lumapit sa pampang ng ilog para mas malinaw makita at makunan ng larawan ang hipo. Habang ilan sa grupo, kabilang si Lisa, ay nagpasya na lumapit hanggat maaari. Ang iba naman ay nag-atubili matapos mapansin ang ilang babala tungkol sa panganib ng paglapit masyado sa mga hayop sa kagubatan. Ngayon, nasa gilid ng tubig si Lisa at habang kinukunan niya ng huling larawan ang hipo, bigla itong umungol at mabilis na sumugod sa kanya. Depende sa kasarian ng hayop, maaari itong tumimbang ng humigit kumulang 6,000 pounds at kapag may napilin puntiri ang target, mabilis itong nagiging sitwasyon ng buhay o kamatayan. Sa isang iglap, nagbago ang araw ng pakikipagsapalaran. Takot na takot si Lisa habang tumatakbo pabalik sa grupo.
Ngunit sa isang iglap, naabutan na siya ng dambuhalang hayop at sa isang lundag, ang napakalaking bibig nito ay kumapit sa kanyang ulo at katawan, dinurog siya ng hindi masukat na lakas. Sumigaw siya sa sakit, humihingi ng tulong habang nilulupig siya ng lakas ng hipo. Ngunit natapos ang buong pangyayari sa loob lamang ng ilang sandali. Ang asawa niyang si Craig ay walang nagawa ng masaksihan ang brutal na pag-atake ng mabangis na hayop sa kanyang asawa. Sikat ang mga hipopotamo sa kanilang napakalakas na kagat na sapat ang lakas para durugin ang mga buto ng tao ng madali. Pagdating ni Craig para tulungan ang asawa niya, durog na ang ulo nito at matindi na ang pinsala sa katawan, dahilan ng kanyang pagkamatay. Paano nauwi sa ganitong trahedya ang isang karaniwang pagdaan sa ilang? Ngayon, kailangan nilang harapin ang desisyon na hikayatin si Lisa sa gilid ng tubig, kaya posible ring nagsisi ang mga gabay na naka-duty noon sa kanilang papel. Hindi man sila tuwirang responsible sa pag-atake, inupahan sila para tiyaking ligtas ang bawat grupo sa paglalakad sa gubat. Ang simpleng pagkakamali ng paghikayat sa kalahok na lumapit ng sobra ay nauwi sa malaking trahedya. Noong Pebrero 5, 2025, nagsampa ng kaso si Craig laban sa tour company, inakusahan itong nabigang magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanyang asawa sa safari experience. Iminungkahi ng grupo ng mga abogado na ang pagkamatay ni Lisa ay dulot ng hindi pagbibigay ng sapat na babala sa grupo tungkol sa panganib ng paglapit sa mga hayop sa biyahe gaya ng hippopotamus na sa kasamaang palad ay kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Ibinahagi ni Craig ang antas ng emosyonal na paghihirap na nararanasan niya araw-araw. Napilitan siya manood habang marahas na inaatake ng hippopotamus ang kanyang asawa, alam niyang wala siyang magawa. Dahil dito, naranasan niya ang matinding depresyon, kalungkutan at mga gabing walang tulog dahil sa alaala ng nakakatakot na araw na yon. Naikwento ko na ito dati sa channel ko pero sa tingin ko sulit ulitin. Hunyo 1, 2015. Nagdesisyon ang 29 anyos na si Catherine Chapel na magmaneho sa Gauteng Lion Park sa Johannesburg, Timog Aprika, isang hapon. Ang iconic na rehiyong ito ay kahanga-hanga at nagbibigay daan sa mga turista na makalapit sa bihirang mga hayop tulad ng leon at leona. Dahil sa kanyang kasabikan sa kalikasan, isang simpleng pagkakamali ang nauwi sa trahedya at nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Tubong Rai, New York, si Chapel ay nanirahan sa Vancouver, Canada at nakilala bilang isang kilalang video editor. Sa paglipas ng mga taon, nakamit niya ang isang antas ng kasikatan sa kanyang industriya na nagtrabaho sa malalaking proyekto kabilang ang Game of Thrones ng HBO, pati na rin sa mga pelikulang tulad ng Godzilla at Captain America: The Winter Soldier. Maliban sa kanyang araw-araw na buhay, mahilig si Catherine sa mga hayop kaya't nagpahinga siya sa paggawa ng pelikula at lumipat sa South Africa upang magboluntaryo sa isang reserbang pangkalikasan na nagliligtas ng elepante at rhinoceros mula sa mga ilegal na mga ngaso. Plano niyang idokumento ang panahon niya sa Afrika at gawing pelikula balang araw upang ipakita ang panganib ng ilegal na panghuhuli ng mga nangangganib na hayop doon. Ngunit bago siya tuluyang magsimula sa trabaho sa preserve, plano muna niyang maglibot at mamasyal sa rehiyon. Dahil dito, dinala siya sa Lion Park noong Hunyo 1 para tuklasin ang mga hayop kasama ang tour operator na si Pierre Potgieter. Maingat na nagmaneho ang dalawa sa Lion Park at humihinto si Chapel paminsan para kuhanan ng larawan ang mga grupo ng leon, cheetah, zebra at iba't ibang antelope. Nag-aalok ang parke sa mga bisita ng pagkakataong magmaneho sa loob ng parke sa sarili nilang bilis. Ngunit pinaalalahanan ng mga opisyal ang mga turista na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat ibaba ang kanilang mga bintana. Ngunit matapos makita ang isang grupo ng mga leon, mukhang nanaig ang pananabik ni Catherine. Dahil sa paghanga sa kagandahan ng mga hayop sa kanilang natural na tirahan, ibinaba niya ang kanyang bintana sa pag-asang makakuha ng malinaw na larawan. Ngunit agad itong naging isang pagkakamali. Sabi ng mga saksi, dahan-dahang lumapit ang isang leong babae sa sasakyan ni Catherine. Habang dinalapitan siya, yumuko si Catherine palabas ng sasakyan, hawak ang kamera, nilalabag ang mga patakaran sa kaligtasan ng parke. Pagkatapos, bago pa sila makakilos, biglang sumugod ang babaeng leon sa bukas na bintana ng sasakyan at sinimulang salakain si Catherine ng mabagsik.
Ang matatalim na kuko at malalakas na ngipin ng mandaragit ay nagdulot ng matinding pinsala kay Catherine habang siya ay sumisigaw ng saklolo. Sinubukan ni Potgieter ang kanyang makakaya para mapigilan ang babaeng leon, ngunit siya rin ay nagtamo ng mga sugat habang desperadong nilalabanan ang pag-atake. Umalis ang babaeng leon sa sasakyan matapos sakta ng maluba ang lalamunan at itaas na katawan ni Catherine. Sinubukan ni Potgieter na diinan ang mga sugat ni Catherine habang sumisigaw siya ng tulong, ngunit wala na siyang nagawa. Sa likod ng sasakyan ay nakaupo si Ben Govender, 38 anyos na inhinyero mula sa katabing lugar na nasaksihan ang buong nakakatakot na pangyayari. Una, nakita niyang lumapit ang leona sa sasakyan ni Catherine at kinunan niya ng litrato habang nakasampa sa pinto. Habang ikinukwento ang unang karanasan, namangha siya ng tumayo ang leona na nakasuksok ang ulo sa bintana nang hindi bababa sa 15 segundo at nakita niyang magkatapat ng mukha si Catherine at isa sa pinakakamanghamanghang hayop sa mundo. Pero sinabi niyang lumala ang pangyayari. Nang ikinuwento niya ang insidente, sinabi niya, nakakatakot yon. Pagkatapos ng unang kagat, umurong ang leona mula sa sasakyan na may dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig at paa. Habang takot na nanonood ang mga tao, akala nila tapos na ang leona at hindi nito nagustuhan ang kinagat, pero nagkamali sila. Ilang segundo lang ang lumipas, tumalon ulit ito pabalik sa nakahintong sasakyan at sinimulang sugurin si Catherine. Hindi na ipagtanggol ni Catherine ang sarili sa mabagsik na pag-atake at kahit dumating ang mga tagapagbantay ng parke para itaboy ang mga leon, nagawa na ang pinsala. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang medical na tulong, ngunit hindi na kinaya ni Catherine ang kanyang mga sugat at idineklarang patay sa pinangyarihan. Si Potgieter naman ay nagtamo rin ng sarili niyang mga sugat at tinatake pa ng puso habang sinusubukang labanan ang malaking pusa sa desperadong pagtatangkang iligtas ang buhay ng batang turista. Sa gitna ng gulo, tila mas pinili ng tour guide na iligtas ang dalagang turista kaysa magmaneho palayo para sa kanilang kaligtasan. Nagkaroon ng kontrobersya ilang linggo matapos ang trahedya. Kumalat ang chismis na nag-iikot ang dalawa sa parke na bukas ang bintana nila buong biyahe. Gayunpaman, itinangin ni Potgieter ang paratang sa ilang pahayag. Ayon sa kanya, tumanggi ang empleyado ng parke na ihatid sila sa medical na pasilidad at iniwan lang sila sa sasakyan. Dumating ang ambulansya ilang sandali matapos ang insidente, kaya natanong ni Potgieter kung mas mabilis sana ang kilos ng empleyado at kung nailigtas pa si Catherine. Nagsimula ng investigasyon ang lokal na autoridad. Sinuri ang safety protocol sa Lion Park. Naglabas sila ng ulat na nagbabawal magbukas ng bintana habang dumadaan sa mga kulungan at hindi raw responsable ang park sa insidente kahit trahedya ito. Para kay Catherine, ang dating masayang pamamasyal bago ang preservation ay naging nakakatakot na bangungot na kumitil sa kanyang buhay. Para naman kay Potgieter, tuluyan siyang gumaling, ngunit walang duda na ang pangyayari ay nagdulot sa kanya ng matinding trauma. Hindi biro ang takot na naranasan niya habang nilalabanan ng buong lakas ang isang adultong leona gamit lang ang kanyang mga kamay. Napanood niyang brutal na inatake ng hayop si Catherine bago ito namatay sa kanyang bisig. Habang inaalala ang insidente, baka inisip niyang may magagawa pa sana siya. Dapat ba niyang igiit sa dalaga na isara ang bintana? Pwede ba siyang umalis agad nang lumapit ang leona sa sasakyan? Baka nga sinisipan niya sarili sa maagang pagkamatay ni Catherine. Minsan, kapag matindi ang trauma, natutulala tayo. Alam naman natin na kadalasan, hindi basta-basta umaatake ang mga leon sa tao. Gayunpaman, may ilang naitalang insidente na nagtulak sa mga eksperto na magmungkahi na maaaring mangyari ang ganitong mga pag-atake kapag kakaunti ang kanilang karaniwang biktima o kung sila ay nasugatan, kaya naghanap sila ng ibang mapagkukunan ng pagkain kabilang na ang tao. Plano ni Catherine gumawa ng pelikula tungkol sa mga panganib ng ilegal na pangangaso sa mga nanganganib na hayop sa riyon. Hindi niya alam na ang pagkamatay niya mismo ang patunay roon. Suportahan ang channel, sumali para sa eksklusibong benepisyo. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.